Okay, di speaker tayo ay kata nagabu Chaga Isabela, di he is married, the wife na ni Sister Christine, and natataka ba tayo si duwang anak na ni Kian, ni sino doon ba? Si Kian at saka si dito ni si Kaina. Okay. Tapos yung isa, sunod na fever, sunod na nakaway Sister Christine. So, Pastor Ian Adson Perez will share to us iti may panggap iti transform life. Pastor Ian. Damdaman ka iti life ko, mali na mo tunayin na. Sunod mo nga yan. Good afternoon po sa bawat isa. I'm not naturally an Ilocano, pero nakakapagsalita ako ng Ilocano pag nadadapa ako. Actually, nagkaroon kami ng ministry dito sa Lamut way back 2015 and 2016. Ang tawag nila doon sa lugar, doon sa likod ng palengke is Kulaaw. Kasi nagsisigawan lang daw sila doon. Yun yung ibig nilang sabihin. Hindi ko naiintindihan yung salitang yun. Pero in-explain nila na kung bakit daw Kulao ang tawag doon. Kasi mahilig daw magsigawan yung mga tao doon. Hindi ko alam kung yun talaga yung ibig niya sabihin. But it is a great privilege na maka-join sa ganitong gawain at mapili na maging isa sa maging tagapagsalita ninyo. Bagaman ako ay bagong-bago pa lamang sa Reformed Circle. Agkape kayo. Tapno ba di kayo mga makaturog? Tapno amin tayo kitag nervyos. Pati lang siya. So tayong lahat ay yumuko, tayong manalangin for our discussion for this afternoon. Let's pray. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. We thank you, Father, for allowing us to gather in this place and to commemorate and celebrate the Reformation that has brought a tremendous change in the church life and even in Christianity. Hanggang sa ngayon, Panginoon, ay nakikinabang kami. We humbly ask for your forgiveness sa lahat ng aming mga kasalanan, and we humbly ask for your Holy Spirit to minister in our midst and give us wisdom and understanding as we study your words this afternoon. May this session and may this message give benefit to our soul, and may all the things that will happen this afternoon be redound to the glory. We commit to you the rest of this day, and may you continue to challenge us by your words. We thank you, Father, for this afternoon, for in Jesus' name we pray. Amen. Nilapitan ko si Pastor Mike kanina at sabi ko sa kanya, iiklian ko yung aking yung discussion. Actually, this is a sermon type at nag-usap nga kami ni Pastor Roy last month at very homiletical yung topic, sabi niya. So it's up to you if you will gagawin mo siya na parang lecture type or sermon type, but I prefer na ito ay maging isang parang sermon type. Parang ang mangyayari is it will prepare us for the next discussion, dahil maaaring mahulog din lahat ng mangyayari dito doon sa Semper Reformanda mamaya, dahil yung individual transformation ng mga mananampalataya ay malaki ang contribution sa reformation at sa pagbabago ng Iglesia ng Panginoon. Let's go to our passage at hinihiling ko na kung kayo may mga Biblia, sundan niyo ako sa Luke chapter 22 verses 31 to 34, but later on ay titingnan natin yung ilang mga talata from here. Luke chapter 22 verses 31 to 34, reading from New King James Version. Hindi siya King James.
New na siya. Masyadong mabigat yung Reformation Study Bible ko na ESV, kaya patawarin niyo ako. Ganito po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Luke chapter 22 verses 31 to 34. And the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you as wheat. But I have prayed for you that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. But he said to him, Lord, I am ready to go with you, both to prison and to death. Then he said, I tell you, Peter, the rooster shall not crow this day before you will deny 3 times that you know me. May God bless the reading of His Word. DepEd suspends classes from October 27 to 30. At para sa mga teacher katulad ni Sir Joel at sa ibang mga teachers dito sa public school, hindi ko alam sa private, at ito ay ginawa nila for a wellness break that aims to give teachers and learners a much needed pause to recover from the strain of recent natural disasters and the spread of flu-like illnesses. So napakarami ng hinarap natin bilang isang bansa na mga kalamidad, magmula sa bagyo, sa lindol, at sa ngayon ay mga bagay na may kinalaman sa kalusugan. At according kay Secretary Sani Angara, kailangan ng wellness break ng mga estudyante at ng mga guro. Of course, this will help. Makakatulong ito para sa mga mag-aaral at para sa mga guro. But still, it is not enough. Ang isang 4-day na break ay hindi sapat for our physical and mental recovery. And if that is true, sa wellness break na 4 na araw lamang na ibinigay para sa mga estudyante at mga guro, that is also true in our spiritual transformation as a believer. Spiritual transformation will not happen overnight. It is not an overnight project, but it will be a lifelong process. Ang ating sanctification, ang ating pagbabago, ang ating pagpapabanal, ang ating paglago sa buhay natin bilang isang mananampalataya ay hindi nangyayari ng mabilisang panahon. Hindi siya mangyayari ng ilang araw, ng ilang linggo, ng ilang buwan, ng ilang taon, but it will be a lifelong process, of course, by the grace of God. At dito sa ating passage na tinitignan sa hapon na ito, ay makakita tayo ng isang lalaki na masasabi natin na isa sa mga pinakasikat sa mga 12 disciples ng Panginoong Hesukristo, dahil marahil siya yung nagpapakita ng isang matapang na ugali, at siya yung naturally na tila spokesperson ng 12 disciples na yun, dahil sa tuwing merong sasabihin ng Panginoon, siya lagi yung sumasabat at siya lagi yung sumasagot. At tila yung mga kasama niyang mga disciples ay nag-give voice sa kanya dahil ganito yung attitude ni Peter. At kung makikita natin ay parang kahanga-hanga yung kanyang ugali at yung kanyang katauhan at yung ganong kanyang character, dahil tila ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa pagsusulong ng gawain ng Panginoon. Karaniwan ganun ang tinitignan ng mga tao sa loob ng iglesia. Isang pastor na dapat sumisigaw. Isang pastor na dapat ay malakas ang boses. Isang pastor na dapat ay magaling mag-English. Isang pastor na maraming skills, dahil ang akala nila ito ang magsusulong sa gawain ng Panginoon at ito ay makakatulong sa pagpapalawak ng iglesia ng Panginoon. Pero dito makikita natin sa ating pag-aaral sa hapon na ito na magmula sa isang matapang na lalaki, magmula sa isang
lalaki na nagpapakilalang siya ay hindi gagawa ng isang bagay para iwan ang Panginoon o para talikuran ang Panginoon. Ang gagawin ng Diyos ay ipapakita niya sa kanya na ang kanyang tapang ay walang saysay at walang pakinabang sa pagsusulong ng Ebanghelyo at ng kaharian ng Panginoong Hesukristo. So makikita natin dito na itong taong ito, magmula sa kalagayan niyang ganun, ay unti-unti siyang babaguhin ng Panginoon. Hanggang sa isang araw, ay makita sa kanya yung isang paglago, yung isang transformation, yung isang pagiging kapaki-pakinabang sa gawain ng Panginoon na hindi nanggaling sa kanyang natural na kalakasan at natural na abilidad, kundi nanggagaling sa biyaya lamang ng Panginoon. And that will be our message this afternoon. At sa pagsisimula ng ating pag-aaral, ito yung ating makikitang mensahe na dinadala sa atin ng passage na ito. The reality of our frailty calls us to rest on His grace and reflect the same grace in how we treat our weak brothers. The reality of our frailty calls us to rest on His grace and reflect the same grace in how we treat our weak brothers. Ang katotohanan ng ating kahinaan o pagiging marupok ay tumatawag sa atin na sumandal lamang sa biyaya ng Panginoon at salaminin din yung kaparehong biyaya na naranasan natin mula sa Panginoon kung paano natin tratuhin yung ating mga kapatiran. Ang mga reformers, karaniwan, ay kinikilala o nakikilala sa pagiging matapang nila at sa pagiging magaling nila pagdating sa pag-aaral at pangangaral ng salita ng Panginoon. Pero alam niyo po ba, to testify to you this afternoon, merong isang araw sa buhay ko na nainis ako sa mga Reformed people. Dahil nung nagsisimula ako sa pag-aaral ng Reformed teaching, at ako ay nagsimula na walang alam, yung mga tao na maraming alam ay nagpapakita ng mga ugali na hindi tugma doon sa turo na tinatanganan nila. Alam natin na ang katuruan dapat ng salita ng Panginoon ay una, nag-aangat kay Kristo at nagbababa sa atin. Pero ang problema ng ibang mga reformed people na ating mga kapatiran at mga kaibigan is that minsan yung kanilang galing at kanilang kaalaman ay hindi tumutugma doon sa ugali na dapat ay nakikita sa kanila bilang isang mananampalataya na nakaranas din naman ng biyaya ng Panginoon kung bakit sila natuto ng mga bagay na yun. So again, our message this afternoon is the reality of our frailty calls us to rest on His grace and reflect the same grace in how we treat our weak brothers. Tatlong bagay yung titignan natin sa hapon na ito sa ating pag-aaral sa mga talatang ito. Kung tayo ay tunay na makakaranas ng pagbabago mula sa biyaya ng Panginoon. First is the demolition of carnal confidence. Second is dependence on God's grace. At pangatlo na ating tatalakayin is the demonstration of grace-transformed life. So, yung binigay sa akin na isang simpleng discussion ng aking ituturo sa hapon na ito ay nagtatanong sa atin, ano ang itsura ng isang buhay na binago ng biyaya ng Panginoon? What grace-transformed life looks like? Ano ang itsura nito ng isang buhay na binago ng biyaya ng Panginoon? Masasabi ko na ang tema na ito, or ang theme na ito ay malawak sa kanyang scope dahil maaari nating i-apply ito sa iba't ibang mga
parte ng ating buhay bilang isang mananampalataya. But again, dahil ang kasunod ng lesson na ito ay may kinalaman sa church o sa iglesia, gusto kong idikit yung lesson na ito doon sa susunod na lecture ng ating tagapagsalita. So, ano ang itsura ng isang buhay na binago o masasabi natin na patuloy na binabago ng biyaya ng Panginoon? Paano ito mangyayari? First, there must be a demolition of carnal confidence. So dito makikita natin si Peter ay ipinagmamalaki niya magmula pa na dumating, bago pa sila dumating dito sa ganitong scenario at situation na hindi niya iiwan ng Panginoon. I will never leave you, I will die for you. Ito yung karaniwang sinasabi niya. Kung maaalala natin, nung sinasabi ng Panginoong Jesus sa kanya, doon sa Matthew chapter 16, na siya ay kailangang mag-suffer, sasabihin niya, Panginoon, hindi ito mangyayari sa'yo. Pero makikita natin na hindi siya kinumend ng Panginoon doon, kundi siya ay sinaway ng Panginoon. At ang sinabi sa kanya, get thee behind me, Satan. Dahil ang tila pagiging matapang ni Peter, akala niya ay magiging kapakipakinabang para sa pagsusulong ng ebanghelyo at ng kaharian ng Panginoon. Pero ang gagawin ng Panginoon o ang ginagawa ng Panginoon sa isang tao na tunay na binabago ng kanyang biyaya, maaaring ito rin yung nangyayari o nangyari sa iyo at sa akin. First is He must demolish those carnal confidence na ating sinasandalan. So dito makikita natin na gagawin niya ito kay Peter first by exposing his weaknesses. By exposing our weaknesses. Makikita natin dun sa mga naunang verses na hindi na natin binasa, makikita natin na yung mga disciples during that time ay merong pagtatalo. Ano yung pinag-aawayan nila? Ang pinag-aawayan nila ay sino ang uupo sa kanan at sa kaliwa. Dahil mali ang kanilang perspektibo sa ititindig o binubuo na kaharian ng Panginoong Hesukristo. So dito, ang Panginoong Jesus, ang gagawin niya to demolish those carnal confidence na meron kay Pedro, and I believe ay meron sa atin, is to expose our weaknesses. Ihinahayag ng Diyos yung ating mga kahinaan. And on the case of Peter, in-expose ng Panginoong Jesus yung mga kahinaan na ito, yung mga weaknesses na ito, by telling him, maybe indirectly, that his motives are not right. Merong mga motibo si Peter na pinakita ng Panginoon sa pamamagitan ng mga sitwasyon na nilagay niya si Pedro na nagpapakita na maaring si Peter ay nag-display ng tila katapangan, ng tila pagmamalasakit sa gawain ng Panginoon, pero ang ipapakita ng Diyos sa kanya na yung mga motibo niya sa mga bagay na yun ay hindi tama. He will use also things like not just ipapakita ng Panginoon yung mga ill motives natin to expose our weaknesses, but also He will expose our weaknesses by our ignorance sa pamamagitan ng ating kawalan ng tunay na kaalaman. Gaya ng sinabi ko kanina doon sa discussion ng Panginoon, doon sa Matthew chapter 16, inire-rebuke ni Peter ang Panginoong Jesus nung sinabi niya that I must die. Mamamatay ako, kailangan kong mamatay. Kailangan kong mag-alay ng buhay. Pero sasabihin ni Peter, hindi mangyayari sa iyo yan, Panginoon. Ako yung mamamatay para sa iyo. Pero sinabi ng Panginoong Jesus kay Peter na hindi ito pwedeng mangyari at hindi pwedeng hadlangan ang gawain na ito dahil ito ang magbibigay ng tunay na kalayaan sa mga tao na kasalukuyan ay nasa captivity ng Roman Empire. Dahil mali yung kanilang pananaw sa ititindig na kaharian ng Panginoong Jesus, ayaw nila siyang mamatay. But the reality is yung kamatayan ng Panginoong Jesus
ang siyang magbibigay ng paglaya, hindi lamang sa kanila, kundi sa lahat ng mga tao na mananampalataya sa Kanya. Pero dito, makikita natin kung gaano kaignorante si Peter, at sa pamamagitan nito ay in-expose ng Panginoon ang kaniyang kahinaan. He demolished those carnal confidence na sinasandalan ni Peter. He exposed our weaknesses by our ill motives, by our ignorance, and by our immaturity also. Kasi Peter, katulad ng mga tao doon na ang tingin nila sa kanya, siya yung pinakabida. Siya yung mapagkakatiwalaan. Siya yung magaling sa totoo lang. Pero dito, in-expose ng Panginoon ang kahinaan ni Peter para siya ay hindi umasa sa kanyang sarili, na ipapakita sa kanya ng Panginoon ang kanyang immaturity, na siya ay kulang, na siya ay mahina, na siya ay walang alam, dahil ito ay hindi gagamitin ng Panginoon para isulong ang kanyang gawain. So there must be that demolition of carnal confidence, and He will demolish those carnal confidence by exposing our weaknesses. Not just by exposing our weaknesses, but by exposing the impotence of worldly things that we rely upon. Dinedemolish ng Panginoon yung carnal confidence natin, una sa ating sarili, pangalawa sa mga bagay, sa pamamagitan ng pag-e-expose niya ng impotence ng worldly things na karaniwan ay sinasandalan natin. At makikita natin sa mga sumusunod na mga verses, dun sa verse 36, sasabihin ng Panginoong Jesus sa kanila, then He said to them, "But now he who has a money bag, let him take it, and likewise a knapsack, and he who has no sword, let him sell his garment and buy one. For I say to you that this which is written must still be accomplished in me. He was numbered with the transgressors, for the things concerning me have an end." So they said, "Lord, look, here are 2 swords." And He said to them, "It is enough." Pero dito, hindi sinasabi ng Panginoon na i-take ng mga apostles na ito literally yung sinasabi niya ng mga bagay na ito. As if kakailanganin nila ito o ito ang makakatulong sa kanila sa kanilang mga duties ng paghahayag ng Ebanghelyo later on pag sila ay isusugo na ng Panginoon sa mas malawak na pagmimisyon. At ito yung karaniwang problema ng maraming simbahan and even mga pastors, na meron tayong tendency na tayo ay sumandal sa mga bagay na meron tayo, sa mga bagay na ipinagmamalaki natin, o minsan ay nanghihina tayo kung wala tayong mga bagay na ito, as if ito ang gagamitin ng Panginoon para isulong ang kanyang gawain. But here, ini-expose ng Panginoon hindi lamang yung weakness ni Peter, kundi yung kanilang pagsandal sa mga bagay ng mundong ito na sa totoo lang ay walang saysay or impotent when it comes to advancing the kingdom of God. Karaniwan na apila natin minsan, kung meron lang sana tayong ganito. Kung ganito lang sana ako. Meron akong mga naririnig na pastor na dahil naka-tricycle lang ako, pag nag-evangelize ako, hindi ako pinapakinggan ng tao. Ang pinapakinggan lang nila, welcome nila, ay yung mga tao na merong magagarang sasakyan. Kaya ang mindset ngayon ng ibang mga batang pastor at mga pastor na walang kakayanan, kailangan kong mag-avail ng mga bagay na yun. Kailangan kong magkaroon ng ganitong mga bagay. Kailangan kong magkaroon ng ganitong mga makinarya para ako ay mas maging epektibo sa gawain ng Panginoon. So wala mang i-share sa inyo, meron kaming sasakyan. Yung sasakyan po namin nakaparada doon sa tabi ng kotse ni Pastor Roy.
At alam niyo po ba yung sasakyan namin na yon, hindi naman sa pang-aapi sa sasakyan namin, ay karaniwan na pagkakamalan na sasakyan ng punerarya. Kasi una puti siya, tapos pangalawa Starex siya, yun yung karaniwang pinanghihila ng mga patay. Tapos isang araw, habang ginagamit po namin yon, ay nasira yung pintuan dito sa gitna. Nasira yung pintuan. Pero gawa na yan, Pastor Mike, kung bibilin mo. nasira yung pintuan dito sa gitna at wala kaming ibang pwedeng maging entrance at exit kundi yung likod. alam niyo na yung mangyayari. So, tumigil kami sa isang lugar at medyo madilim na at syempre, walang bumababa dun sa gilid. At ako bumaba nakabarong akong puti. Biro mo, nakabarong na puti yung driver. Tapos bumaba ako. Tapos eto na, binuksan ko na yung likod. Siyempre, nag-aabang na yung mga tao. Ano nga tatirumwar, natayuin na nabiyag. So, nung inangat ko na, yung pintuan ay nabiyag gayang tirimwar, di ba? So, karaniwan, minsan, ang problema natin is this, na iniisip natin, pag meron ba ako nito at pag wala ako nito, ito yung makaka-apekto sa gawain ng Panginoon. Pero makikita natin sa liwanag ng salita ng Panginoon, sasabihin ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto in 1 Corinthians chapter 15 verse 10. And he said, "But by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain. And I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me." Sinasabi doon ni Apostol Pablo at ng salita ng Panginoon na hindi yung ating kakayanan at hindi yung mga bagay na maaring ginagamit natin o ipinagmamalaki natin ang tunay na magsusulong ng gawain ng Panginoon. Ang totoo ay kailangan nating tanggihan ang mga bagay na ito kung gusto natin na maipalaganap at maisulong ang ebanghelyo ng Panginoon, dahil ang katotohanan, kung titignan natin, hindi natin ito magiging kakampi, kundi magiging kaaway at kaagaw ito ng biyaya ng Panginoon. Dahil sa totoo lang, ito ang laging apila ng ibang mga tao. Ang gumamit ng mga carnal things para mag-appeal sa mga tao na kanilang inaabot. Pero walang nangyayari. Bakit? Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa ebanghelyo niya at nasa kanyang biyaya. So minsan ang problema ay nagpapakita tayo ng ating kalakasan, ng tila ating pagmamalasakit sa gawain ng Panginoon, at tila ito yung ating sinasandalan. But let me tell you this, we can impress men with our profession, but Christ knows our heart's true condition. We can impress people by our profession, but Christ knows our heart's true condition. At kung tayo ay babaguhin ng Diyos, first, He will demolish those carnal confidence. He will expose our weakness. And He will expose the impotence of worldly things that we always rely upon. Pangalawa na ating titignan is not just the demolition of carnal confidence, but dependence on God's grace. Dito makikita natin sa mga talatang ito ang sabi ng Panginoong Jesus kay Peter, "And the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you as wheat, but I have prayed for you that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren." Dito sinasabi ng Panginoong Jesus sa kanila, although totoo na ang lahat ng mga mananampalataya ay target ng ating kaaway at ginagawa niya ang lahat ng mga bagay para tayo ay matagpuan na hindi nagtatapat sa Panginoon o umasa sa ibang bagay para isulong ang gawain ng Panginoon. Clearly dito sinasabi ng Panginoon directly kay Peter na in-address niyang Simon na siya yung pangunahing pakay ng dyablo doon sa 12 na mga apostle ng Panginoon.
At dahil siya ang pangunahing pakay ng kaaway ng Diyos, para siya ay ilayo at para siya ay gawing hindi tapat sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, ang katotohanan na hindi niya pwedeng asahan yung kanyang sarili, ay dapat tumawag sa kanya na sumandal sa isang bagay na pwede niyang maasahan dahil wala siyang ibang aasahan na makakatulong sa kanya kung ang sarili niya ay mahina. And that's the reason why kailangan niya na sumandal sa biyaya ng Panginoon. So dalawang bagay muli yung makikita natin dito why we need to depend on God's grace. First, because our growth in sanctification comes from Christ's faithful intercession. Bakit kailangan mong sumandal sa biyaya ng Panginoon? Dahil ang biyaya ng Panginoon na patuloy na tutulong sa iyo sa pagbabago at sa pagpapabanal ng buhay mo ay hindi nakasalalay sa iyo, hindi nakasalalay sa anumang mga bagay, kundi nakasalalay sa tapat na pamamagitan ng Panginoong Hesus para sa iyo. Ang sabi ni Matthew Henry, his intercession is not just general, but also particular. And what a comfort na ikaw bilang isang mananampalataya na mahina at laging matigas ang ulo at laging matigas ang puso at karaniwan ay nagre-rebelde sa Panginoon para ikaw ay hindi lubusang lumayo at mahulog dahil ikaw ay isang target ng kaaway ng Panginoon, ay merong isang tapat na tagapamagitan na nananalangin para sa iyo. So why we need to depend on God's grace? Because first, our growth in sanctification comes from Christ's faithful intercession. Pangalawa, because our growth in sanctification comes from Christ's faithful preservation of His people. Sabi niya doon sa verse 32, "But I have prayed for you, that your faith should not fail, and when you have returned to me, strengthen your brethren." Ang ginamit na salita is, "and when you have returned to me." Hindi niya sinabi na, "if you will return to me." As if walang assurance na si Peter ay makakabalik nga ba pagkatapos niyang pagkatapos niyang idinaya ang Panginoong Hesus. Pero sasabihin ng Panginoong Hesus dito with assurance na si Peter ay makakabalik. Why? Because Christ is faithful in His duty not just to intercede for His people but to preserve His people. Sabi ulit ni Matthew Henry, if they were left to themselves, they would fail. But they are kept by the power of God and the prayer of Christ. Kung tayo ay hahayaan ng Panginoon, katulad ng lagi nating minsang ginagawa, na tayo ay nagmamagaling, na tila hindi natin kailangan ang biyaya ng Panginoon, at tinatalikuran natin at hindi natin sineseryoso ang mga kapamaraanan ng biyaya ng Panginoon, yung mga means of grace ng Panginoon, as if we can survive sa mundong ito na merong napakalakas na kaaway na tayo ang laging target, as if we can survive na wala ang grace ng Panginoon. Pero sa kabila ng ating mga pagpapabaya, sa kabila ng ating katigasan ng ulo at katigasan ng puso, ay tapat si Kristo na gampanan ang kanyang tungkulin at tuparin ang kanyang pangako that He who has begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. If they were left to themselves, they would fail, but they are kept by the power of God and the prayer of Christ. Bilang punto at paalala rin sa atin
lalo higit sa ibang mga pastor na kasama ko sa hapon na ito. We have no claim for our personal sanctification. Maging sa pagpapabanal ng buhay ng mga tao na inilagay ng Panginoon sa ating pangangalaga. It is by His grace alone. Pero ano yung pwede natin gawin? We should faithfully use the means of grace if we want to see lives being transformed. So kung ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya ay nakadepende sa biyaya ng Panginoon at yun yung dapat mangyari. Yun yung dapat din nating ipakita bilang isang Kristiyanong individual at bilang isang manggagawa na nangangalaga sa tupa ng Panginoon, na yun yung ipakita natin na ang mga taong ito ay magbabago ng dahil sa biyaya ng Panginoon. Ang gagawin natin ay hindi tayo magpapabaya sa pagganap ng ating tungkulin na ilapat dun sa mga taong ito ang kapamaraanan ng biyaya ng Panginoon kung gusto natin silang makitang magbago. We do not appeal by any other means. Katulad ng mga ginagawa ng ibang mga simbahan ngayon, na talamak na nangyayari, na pinapalitan ng ibang paraan o pinapalitan ang panahon para sa salita ng Diyos na siyang merong kakayanan para bumago at patuloy na magbago ng buhay ng mga tao. At ito ay pinapalitan ng ilang mga bagay na sa totoo lang ay walang kapangyarihan para patuloy na baguhin ang mga mananampalataya ng Panginoon. So there must be demolition of carnal confidence, dependence on God's grace. That is a final challenge. There must be a demonstration of grace-transformed life. Meron dapat pagpapakita ng isang buhay na tunay ngang binago ng biyaya ng Panginoon. Sabi ng verse 32, "But I have prayed for you, that your faith should not fail, and when you have returned to me, strengthen your brethren." So ano ang purpose ng isang buhay, ng isang mananampalataya, ng bawat mananampalataya na patuloy na binabago at pinapabanal ng biyaya ng Panginoon? So ano ang layunin nito? Ang unang tanong dito, ano ang pakinabang ng iglesia ng Panginoon sa iyo? Ang karaniwang tanong natin, ano ang pakinabang ko sa iglesia? Pero ang maaring nararapat na tanong is, ano ang pakinabang ng iglesia ng Panginoon sa akin bilang isang recipient ng kaniyang biyaya? So, the demonstration of a grace-transformed life, first, is kingdom usefulness. Ang isang mananampalataya, ang isang tao na binabago, pinapabanal ng biyaya ng Panginoon, ay isang buhay, isang tao na magiging o dapat maging kapaki-pakinabang sa kaharian ng Panginoon. And that is the challenge of Christ to Peter. Sabi niya, "When you have returned to me, strengthen your brethren." Sa panahon na ikaw ay nadapa at ikaw ay binigyan ko ng biyaya para ikaw ay manumbalik sa akin, palakasin mo rin ang iyong mga kapatirang may hina. At ito yung makikita natin na ginawa ni Peter nang siya ay sumulat sa mga persecuted Christians doon sa Asia Minor, na maaring katulad ng nangyari sa mga tao na sinulatan ng writer ng book ng Hebrews, na nasa dulo na sila o nasa bingit na sila, nasa verge na sila ng kanilang pagtalikod sa Panginoon, ay merong isang apostol na nagmalasakit sa kanila para sulatan sila at para sila ay i-encourage na huwag tumalikod bagkus ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon.
At ganoon din yung ginawa ni Peter. Merong mga mananampalataya during the first century, mga tao na nakaranas ng persecution na ngayon ay nakapaloob dun sa Asia Minor. At ano ang gagawin ng isang Kristiyano pag nakakita siya ng isang kapatiran na nanghihina? Meron siyang tungkulin. At ang tungkulin niya ay palakasin ang mga kapwa mananampalatayang niyang ito dahil siya rin isang araw ay pinulot ng biyaya ng Panginoon. Isang araw sa buhay natin, pinulot tayo ng biyaya ng Panginoon. At meron tayong mga kapatiran din sa paligid natin na nangangailangan ng ating tulong na dapat nating malakasin. So the demonstration of a grace-transformed life first must be kingdom usefulness. Our problem today is minsan dahil sa ating maraming alam, wala tayong problema doon. At dahil sa ating pagiging magaling sa mga bagay na ating tinatanganan na mahalagang katuruan, ang nangyayari ay ginagamit natin ito hindi para tulungan yung ating mga kapatiran, kundi pulaan yung ibang mga Kristiyano at mga iglesia na tila hindi makasabay sa doktrinang ating tangan-tangan. But here, Charles Haddon Spurgeon, when he said, "The church is not perfect, but woe to the man who finds pleasure in pointing out her imperfections. Christ loves His church, and let us do the same." And part of our duty as someone na nakaranas ng biyaya ng Panginoon is to help our weak brothers. Tulungan sila na makabangon at tulungan silang maging matatag sa biyaya ng Panginoon. Not just kingdom usefulness, but also the demonstration of a grace-transformed life is Christ-likeness. At dito pinapakita ng Panginoong Hesukristo yung ugali na meron siya para sa kanyang iglesia at para sa kanyang mga mahihinang tupa. Remember, pagkatapos ng mga senaryo na ito, ay mag-uusap muli si Peter at ang Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, "Peter, do you love me? Feed my sheep." That is what will Christ exactly do. Ito ang eksaktong gagawin ng Panginoon para sa kanyang mga mahihinang tupa. Ito ang eksaktong gagawin ng Panginoon pag nakita siya ng isang mananampalataya na mahina at nadapa, katulad ng ginawa niya kay Peter, na siya ay ibinangon niya sa pamagitan ng kanyang biyaya. Ganito rin yung gagawin ng Panginoon. Kung ikaw, ako, at ako ay madapa isang araw at mahulog tayo sa kasalanan. At kung ang buhay ng isang mananampalataya, ang pinaka sukdulan nito, o yung pinakamatayog na hangganan nito, ay ang maging kawangis tayo ng Panginoong Hesukristo. Hindi ba dapat yung ugaling ipinakita ng Panginoong Jesus kay Pedro at maaring sa iyo at sa akin ay siya ring ugali na dapat na ipakita natin sa ating mga kapatiran na mahihina. Dun sa Isaiah chapter 42, verses 1 to 3, ito ay isang prophecy na tumutukoy sa Messiah. Pero ang situation ng Isaiah, magmula sa chapter 40, ipapakita ng Panginoon kay Isaiah
yung magiging judgment niya doon sa mga Israelita na matitigas ang ulo. Pero kasabay ng pagpapakita ng Panginoon ng kanyang judgment sa kanila, makikita natin dun sa verse 8 ng chapter 40, na hindi pa man dumating yung ganung judgment, ay meron ng sure na comfort ang Panginoong Jesus para sa kanyang mga tunay na hinirang magmula doon. Ginamit ito actually ni Peter dun sa 1 Peter chapter 1, nung kinote niya yung Isaiah chapter 40 verse 8, na sinabi niya, "This is the word which is the gospel preached to you." Ito yung salita ng Panginoon na magmula noon na pangako niya sa kanyang bayan ng mga mananampalataya. At siya rin kiniklaim natin na yung salita ng Panginoon ay magiging totoo. Hindi lamang sa kanila, kundi sa atin. At pagdating ng chapter 42, ipapakita dito ng Panginoon ang kanyang servant at sasabihin niya na yung kanyang servant ay merong ganitong katangian. Sabi ng Isaiah 42, "Behold my servant, whom I uphold, my elect one, in whom my soul delights. I have put my spirit upon him. He will bring forth justice to the Gentiles. He will not cry out, nor raise his voice, nor cause his voice to be heard in the street. A bruised reed he will not break, and smoking flax he will not quench." So dito ay tila hinahalin tulad ng Panginoon through Prophet Isaiah yung kalagayan ng mga tao na nananampalataya sa Kanya. Katulad ng isang bruised reed, katulad ng isang smoking flax. Yung flax ay yung source ng wick, ng kandila. At yung bruised reed dyan ay isang tambo, isang klase ng damo na napakarupok. Pero anong gagawin ng Panginoon? Hindi niya siya hahayaan na maputol sa kabila ng kanyang pagiging marupok. At hindi niya hahayaan na mawala yung baga nung tali ng kandila habang ito pa ay umuusok, kundi ito ay kanyang aalagaan, ito ay kanyang iingatan. Magiging mabiyaya siya doon sa mga tao na ito, sa kanilang panghihina. Hindi ba ito rin yung dapat nating ipakita sa ating mga kapatiran? Hindi ba dapat ganito din yung ating ugali? Na kung sinasabi natin na tayo ay tunay na malakas at tunay na malago sa spiritual nating kalagayan dahil sa biyaya ng Panginoon, dapat maipakita natin yan sa kung paano natin tratuhin, alagaan at alalayan ng ating mga mahihinang kapatiran. Sa final challenge, may we not only be known for our doctrinal precision, but also for our brotherly compassion. May we not only be known for our doctrinal precision. At maganda yun, na tayo ay maalam at nagtuturo ng tama. Pero huwag mangyari na hanggang dun na lamang tayo. Na alam natin ang tama at itinuturo natin ang tama. Pero ang ating ugali sa ating mga kapatiran ay salungat at hindi nakatugma doon sa mensahe at aral na ating dala-dala. Let us pray. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa hapon na ito na iyong pinagkalob sa amin upang kami makapag-aral at mapaalalahanan ng inyong mga salita. O Panginoon, napakahalaga, dakilang Diyos, ng tamang doktrina. Napakahalaga, Panginoon, ng tamang aral. Ito ang inaasam namin. Ito ang pinaglalaban ng reformasyon, Panginoon. Ang manumbalik kami, Panginoon,
sa katotohanan ng inyong mga salita. Ngunit huwag niyong hayaan, Panginoon, na ang kaparehong kaalaman na ito, dakilang Diyos, ang maglagay ng kayabangan sa aming mga puso at mga ulo, Panginoon. Bagkus dakilang Diyos, habang kami ay natututo, habang kami ay lumalago, habang kami, dakilang Diyos, ay pinapatatag ng inyong biyaya, gampanan din namin ang aming tungkulin, katulad ng inyong bilin kay Apostol Pedro, na aming tulungan, na aming pagmalasakitan, na aming abutin ang aming mga mahihinang kapatiran. Salamat sa inyong biyaya sa amin. Huwag niyong hayaan na tubuan kami ng mapagmataas na isipan, dakilang Diyos, na akalain na ang lahat ng mga bagay ay nangyari dahil sa aming galing at dahil sa aming mga natural, Panginoon, na abilidad. Pakita niyo sa amin, dakilang Diyos, ang aming kahinaan sa bawat panahon at pagkakataon na kami ay magmamataas. At tulungan niyo kami na laging sumandal sa inyong biyaya lamang hanggang sa pagkakataon na ang buhay na ito ay kunin ninyo o kami, Panginoon, isang araw ay humarap sa inyo, Panginoon, ng mukhaan sa mukhaan. Maraming salamat pong muli. Dinadulog at dinadalangin namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Ngayong hapon po, pagpalain tayo na po.